Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan, sa negosyo pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, siguradong pagkain sa buong bansa, siguradong pagkain sa buong bansa, siguradong pagkain sa buong bansa. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan, sa negosyo pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Sigurado
Sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Ito ng bagong pananaw. Sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahusayin ang kakayahan. Ito na naman po ang programa ng Bureau of Land Industry. Programa para sa lahat ng mamayang Pilipino, mga magsasaka, mga agriculturist na patuloy na nagpapakain sa sambayanang Pilipino. Ito ang programang Balitaan at Talakayan, Balitaktakan sa Kaawanihan, mga impormasyon patungkol sa agrikultura, programa ng Department of Agriculture o Bureau of Land Industry, mga isyo, problema, aming sasagutin at aaksyonan dito sa isang oras na mahalagang balitaan at talakayan. Ito ang programang Balitaktakan sa Kaawanihan. Okay, magandang umaga po Luzon, Visayas, Mindanao. Isang oras na naman po ng balitaan at talakayan dito po sa inyong nag-iisang programa, Balitaktakan sa Kaawanihan. Ito pa rin po ang inyong profesor, kasama pa rin po ang inyong nag-iisang hydroponic boy, si Sir Diego. Nakatago lang si Sir Diego. At ang inyong nag-iisang boss, Noli Garcia. So napakaganda pong pag-uusapan ngayon natin at kakamustahin po natin ang industriya ng pagmamangga, Boss Noli. So, kamusta po siya ngayong COVID-19 at mamamasyal po tayo dyan po sa Guimaras
at tayo po ay magkikipag-dialogo sa isa pong eksperto sa larangan ng pagmamangga. Dalawa po yan. Oo. At dyan nagmula yung ating pong mga kilalang variety ng mangga, yung mga dinevelop po nila, yan ang pag-uusapan natin. At hindi na natin, sir, patatagalin. Ibitin mo natin ng konti, sige, Sir sir. Tolis. Background lang po ito. Ang Guimaras kasi, yun ang unang develop ni the late Dr. Hernani Goles. Yes, sir. Yan yung mga minggo na yan. Then, sumunod naman ngayon na isa pang eksperto doon sa pagmamangga ay si Sir Yondre. Yes, sir. Oh. Ayan. So naman ang kanyang protege ngayon, ang expert na kakausapin natin sa ngayon, tungkol naman sa pagmamangga ay si, pakilala mo, Sir Tolis? Si Sir Rod. Si Sir Rod. Okay, yeah. Okay, yeah. Si Sir Rod, yung mga partner namin, yung pagkaya yan naiimbitahan sa Manila at yan ay hindi pumunta. Pinababa na kami ni Boss Noli. Dahil kami dito sa Habang. Sa mga usapan pong magmamangga, alam na alam kahit nakapikit na. Yung mga study ni Sir Rod, rejuvenation, nako, i-apply natin yan dito sa Luzon. Kaya kumusta na natin? Pati gustong-gusto na manunod natin ngayon kung paano ang pagpapabunga ngayon ng mga mangga, lalo ngayon, season ngayon. Hindi natin alam ang panahon. May umuulan, di ba dapat ang mangga ay mas mahaba yung init. Kaysa sa ngayon hindi natin masabi. Minsan umuulan na. January pa lang, nag-uulan na. Ang problema ngayon, meron daw tayong mahabang dry season ba, Sir Diego? Ang tawag doon, itong wet season. La Nina. So, paano maapektuhan yung ating tinatawag na flower induction ng mangga? So, ready ka na ba dyan, Sir Rod? Ang Guimaras daw ay, sabi nga ay, COVID-free. COVID-free pa rin ba ngayon? Kung makarating ka po dyan, Sir Diego, Sir Noni, nakarating ka na ba, Sir Diego? Hindi yan. Yan ang isa sa dapat mong mapuntahan at matikman yung kanilang napakasarap na mangga sa ibabaw po ng suman. So, Sir Rod, kung merong tinatawag na ano ba tawag Kimang Tani, ekspertong totoo, ito na po ang ekspertong totoo ng Bureau of Land Industry, Guimaras. So, good morning po, Sir Rod. Maraming salamat, Tolits. Kuya Noli, magandang umaga po at sa mga kasamahan niyo dyan. Nako, kinabahan naman ako sa sinabi ni Tolits. So hindi naman po, mayroon lang tayong nalalaman na nais rin natin ibahagi sa ating mga kamangga. By the way po, magandang umaga sa ating mga kamangga, lalong-lalo na po sa mga mahilig kumain ng mangga. So panahon naman po ngayon ng pagmamangga, yung iba po nating mga kasamahan sa industriya ay nakapagsimula ng makapag-indos ng pambulaklak sa kanilang mga mangga, lalo na dyan sa Luzon. Unfortunately, dito po sa Visayas, lalong-lalo na po dito sa Guimaras, medyo maulan pa. Yung iba nating mga kasamahan ay nakapagsimula na rin, pero hindi pa po totally kasi hinihintay pa rin nila yung magandang panahon. So, maganda pong pag-usapan natin talaga yung mangga ngayon, lalong-lalo na mapapunta tayo ng on-season ng mangga. So, by March hanggang May, marami ng mangga niyan. Kaya yung iba ay nagsisimula na. Pero bago tayo kumain ng mangga at mag-harvest ng mangga, ay mahalaga din po na magsimula muna tayo sa pagtatanim ng mangga. Lalong-lalo na po yung pagpili ng tamang pananim o yung ating mga seedlings na dapat natin itanim sa ating mga kalupaan. So paano po ba, Toli? Tuloy-tuloy ko na to or mayroon kayong mayroon pa kayong gustong ibahagi dyan? Kabustay lang po natin yung naging challenge po ng ating mga magmamangga ngayong kung tinamaan kayo ng pandemic sa Guimaras. Na, ano ba ang paano naka-apekto itong pandemic lalo na po dun sa sektor ng pagmamangga diyan po sa atin sa island ng Guimaras? Ay, magandang katanungan yan, Tolits. Oo. So, hindi po kami zero COVID, gaya ng sinabi no. So, mayroon din po kaming mga cases dito. And ang kagandahan naman po, namamanage naman at hindi siya masyadong nag-spread. Pero gaya rin po ng ibang industriya, yung mango industry ng Guimaras was also affected nitong COVID pandemic. Lalo na po nung last year, nung kasagsagan po ng on-season na kung saan po yung ating Manggahan Festival po ay hindi natuloy dahil nga sa COVID-19. Ay pasalamat na lamang po tayo dahil mayroon tayong mga kababayan na mahilig doon sa online selling.
So yung mangga na supposed to be inihanda para po sa Manggahan Festival ay kahit papano po ay naitindan naman pro online. So lalo na po sa ating mga kalapit na probinsya dito sa Iloilo City. So maraming nag-order. And sa katunayan po medyo nagkaubusan pa tayo ng supply. So mayroon pa pong iba doon na talagang nag-compete doon sa prices. Pero nitong nitong last quarter ng 2020 hanggang ngayon ay medyo delay nga lang po yung pagpabulaklak ng ating mga mangga dito sa Guimaras. Gawa na rin na mukhang medyo maulan. Tuloy-tuloy yata yung ulan dito. So mayroon ding iba na nag-take ng risk, pero yung iba po ay naghihintay pa ng magandang panahon. Sir Rod, napansin ko po na yung planting material ay isa na naging concern at yan po ang una natin tatalakayin dahil isa po sa mga naging nakita ko pong mga feedback at mga inquiry dito po sa ating sa Bureau of Plant Industry ay yung availability ng planting material. At na-highlight po dyan sa inyong mga nailagay na mga post yung pagbebenta po ng ating pong Guimaras seedling na alam naman natin na free. Yan, so kung napansin niyo po yung isyong yun. Dito sa Luzon po, kasi yung ating nursery accreditation ay ongoing naman. Meron din talagang available. Pero challenge nga dahil yung movement ng planting material at yung ating pong pagbili ay napakahirap. Yan po ba sa inyo ay meron na pang available tayong mga planting material na ma-acquired o pinamamahagi ng ating station dyan sa Guimaras? Yes, Tolits. So kami rin nga po nabigla, no? Yung biglang mayroong nag-post doon na ganun yung halaga ng grafted seedlings. Where in fact po dito po sa station natin, sa center natin sa Guimaras, pinamamahagi natin yan ng libre. Lalo-lalo na po yung under doon sa programa ng ating High Value Crops Development. Then kung mayroon man po tayong tinitinda, yun po yung in-exist na po sa yung binibigay natin, yung mga stakeholders natin gusto pang dagdagan, yun po nagtitinda tayo, pero yun po at adjusted price na 46 per seedling lang. Yun. So sa ngayon po, mayroon po tayong mga supply dito ng mga grafted seedlings na ready naman po siya for distribution. Lalong-lalo na po doon sa ating mga magmamangga na gustong magsimulang magtanim. So, isa lang po yung kagandahan dito sa atin kasi yung mga grafted seedlings po natin ay nakatag yan. Okay, mayroon po siyang tag na nilagay ng ating mga personnel po ng ating National Seed Quality Control Services. Hello po, Kuya Noli. Hindi ko po kayo masyadong marinig. Narinig ba ka? Pakilakasan po. Rod. Sige po. Kasi ganito, marami kasing nag-inquire dito sa Luzon kung pwede pa daw ulit bumili ng mga sayon diyan sa atin, sa Guimaras. So, paano ang procedure nito para makapag-acquire sila ng sayon diyan sa atin, sa Guimaras? Kung sa supply po ng sayon natin, lalong-lalo ng mga NSEC registered strains natin, we have enough. Yung concern lamang po natin is yung transportation. Kasi nga po, dati po pinapadala natin dyan, lalong-lalo na dyan sa plant nursery operators natin sa Luzon, pinapadala natin through LBC. Ngayon yata makhang ang tagal, ang tagal po bago dumating. Pag in-LBC natin, gawa nga siguro na marami na rin silang mga transport from other places. So, yun lamang po yung pinaka-concern natin. Medyo mahaba po yung, sometimes it would take us 2 weeks or more. Sir. So, magkano po yung ating pong suggested retail price dyan sa ating price ng ating mangga, sir? Pakiulit po, Tolets, hindi kita masyadong narinig. Magkano na po ang bintahan natin dyan sa ating station ng mangga? Yung grafted seedlings po ba?
po yung grafted po, grafted sir. Para malaman po ng ating mamimili na ito po talagang itinakdang presyo ng Department of Agriculture ng ating pong guidelines sa mga nanonood po. Opo. So, based po doon sa ating guidelines, yung ating pong grafted seedlings ay 46 pesos per 46 seedling. pesos. Certified po yon. Pero pick up po dito sa center. Opo. So, dito sa center kukunin. Kung may mga nakikinig po na medyo mahal po yung nasa private, Yun sila nga po. yung natakda. Pero hindi po pwedeng mag-exceed doon sa, makikita nyo naman po yan kung halimbawa maliit na 2 to 3 nagre-range lang po yan 45 to 60 siguro. Opo. So, And usually po mga ganun kalaki po yung ano natin. Hindi distribute so natin. ibibigay na namin sa iyo sir ang pagkakataon para masimulan nyo na pong ma-discuss itong ating mango production. Simula po dyan sa ating pag-produce ng quality planting material, and kung may mga question yung ating pong mga manonood, pwede na po silang isend yung kanila pong ating mga questions sa ating Facebook page at unti-unting ikakat natin si Sir Rod kung may mga mahalagang tanong sila about sa pagmamangga. Sige Sir Rod, Sir Noli, may gusto ka ba bang itanong kay Sir Rod? Ano natin po natin, no? Umpisahan natin siguro, kung ilan yung basic requirement, Sir, then from planting up to production, kung pwede natin ikwento sa manonood natin para magkaroon sila ng idea kung paano magsimula sa pagmamangga. And may demo daw sila, sir. May Yan, demo. excited Yeah, kami excited dyan. kami dyan. May demo kayo, sir, di ba? Di ba? Ay, opo. Okay. Sir Rod, sa ating yung take away. Guimaras Station, take it away po. Okay, maraming salamat po, Tolets. So, sa muli po, magandang umaga po sa ating mga kamanggadyaan at mga kababayan na ngayon po ay sumasama sa atin dito sa Facebook Live. So, gaya nga sinabi ni Kuya Noli, Mango Production, mahaba-habang usapan po yan, aabutin tayo ng ilang araw. Pero magsimula po tayo mula doon sa mango propagation. So, mahalaga po kasi kung magsisimula tayo magtanim ay dapat tamang pananim o tamang seedlings ang ating gagamitin. So alam naman po natin na yung mangga natin dito sa Pilipinas ay isa yan sa mga pinakasikat sa buong mundo. Unfortunately po medyo may problema tayo sa production. Kaya kailangan pa natin talaga mag-increase ng ating area na mapagtamnan ng ating mangga so that in terms naman po sa volume of production ay makapag-compete tayo sa ibang bansa. Sa quality naman, kayang-kaya natin yan. So, yun lamang po yung pinaka-concern natin, yung volume of production. So, magsisimula tayo sa tamang pananim, of course, and having also yung tinatawag natin na tamang seedlings na gagamitin natin sa pagtatanim. So, una-una po natin na dapat tingnan is dapat yung ating seedlings ay certified po siya, pero yung ating sayo naman na gagamitin ay kailangan po ay galing dun siya sa mga National Seed Industry Council registered strains ng mangga. So sa ngayon po, marami na po tayong mga NSIC registered strains. So yung pinakasikat, nandyan yung dun sa Zambales na sikat sa Zambales, yung sinasabi nila na Sweet Elena. So mayroon tayong MMSU Gold ng Mariano Marcos State University. So mayroon tayong P1 King Rodolfo. Then yung mga bagong approved po, mayroon tayong A3, mayroong Mango Ming, tsaka mayroong Farales. So dito naman sa Guimaras, sa center po mayroon tayong mga GES strain. Yung GES 73 natin nakilala na ngayon as Goles strain. So mayroon din tayong GES 77. So just lately po nabasa natin din sa Facebook. Base doon sa pag-aaral po sa UP na itong GES 77 natin ay may resistant po pala siya sa fruit fly infestation. So magandang sinyalis din po yon, o magandang karakteristik din yon. Then we also have GES 84 at saka GES 85. So aside from that, marami rin po tayong mga NSIC registered na galing naman sa ating mga private mango growers. Mayroon tayong Talaban, mayroong Tanalyon, mayroon din tayong GTA Sweet,
Ifondo, yung pinakasikat din dito, yung Guimaras Super Galila. At in terms naman sa Pico variety, yung bagong approved din na BPI Golden Pico. Okay? So ito po, dapat dito natin kukunin yung ating mga sayon o yung budstick na dinudugtong natin sa ating rootstock in order to produce yung tinatawag natin na grafted mango. So, I think po sa mga previous natin na baliktaktakan ay na-discuss na rin ni Tolitz yung propagation. So, hindi ko na po masyadong i-detalye. Magfo-focus na lang po tayo dito sa mangga, no? So, alam naman natin po sa mangga ay pwede po tayong magtanim ng mangga mula sa buto, yung tinatawag natin na sexual. No? So halimbawa po ito, kung mahilig po tayong kumain ng mangga, tapos mayroon po tayong buto, so pwede po natin ito itanim direct from the field, o pwede po naman natin itanim muna sa nursery, palakihin, bago natin siya ilipat sa field. So yung tawag po natin doon is sexual propagation o galing talaga sa buto. O yung isa naman po is yung asexual. So yung asexual propagation naman po na tinatawag, yung pinaka-common natin na na asexual propagation po, lalong-lalo na sa mangga, is itong grafting. Specifically po yung leaf grafting. So alam naman natin, grafting marami din kaya, ano? So mayroong side grafting, mayroong low back grafting, pero yung pinakamaganda at saka pinaka-practical at madali, lalong-lalo na sa mangga, is yung cliff grafting. So later on, no, i-share ko po sa inyo kung paano natin ito ginagawa. Pero una po nating tingnan is paano po tayo mag-prepare ng ating rootstock o yung pinaka-base natin na seedling. Okay? So yung rootstock po, kahit na anong variety ng mangga pwede natin gamitin as rootstock. Mayroon po tayong tinatawag na mga fast-growing na mga rootstock, kagaya po ng sa pahutan. Mayroon tayong medium-growing, yung Katsamaita na commonly tinatawag natin na Indian mango. Or yung ating Carabao, medyo slow-growing po siya, pero maganda rin siya natin na gawing rootstock. Pero yung ibang mga varieties, kung marami tayong mga buto, ay pwede na natin pong pakinabangan yan. Actually po, kahit dito sa Guimaras, kahit po yung rootstock na yan, ay naibibili yan hanggang 8 to 10 pesos eh. So galing lang sa seeds. As long na maganda na siya or graftable na siya. Okay? So punta po tayo dito sa pag-prepare ng ating rootstock. Okay? So una-una po, mag-kolekta tayo ng, of course, ng ating seeds. So yung seeds natin, pwede po ito na na-collect natin sa bahay, lalong-lalo na po kung mahilig tayong kumain ng mangga at marami tayong mga seeds na ganito. So instead na itapon, why not collect them at patubuin po natin, gawin po natin rootstock. So baka po may magtatanong, bakit hindi na lang idiretso ko dito? O yung ano na lang, yung sexual propagation, yung pagtatanim kaysa doon sa asexual. Okay, so mayroon pong mga advantage at saka mayroon ding mga disadvantages pag sexual. Of course, syempre pag diretso sa buto, madali lang yung pagtanim niyan kahit na diretso sa field. Ano po? Yung concern lang natin kasi, ito kasi it would take time, no? Minsan naabutin ka ng 10 taon bago magiging productive yung mangga mo. Okay, so matagal-tagal na maintenance mo sa mangga mo doon bago po siya magiging productive. Pero yung kagandahan naman, okay, so medyo mahaba yung buhay ng mga sexually propagated po na mangga, tapos malalaki siya, maganda ang kanyang root system, maghanap ng nurture at ng nutrients doon sa lupa. Kaya nga po yung ibang mga mangga natin, lalo na yung mga 100 years or more, yung mga tinatawag natin ng mga centennials, ang daming bunga, ang lakas ng kanyang yield po. So maabot yan minsan ng hanggang 1 tonelada or 1,000 kilos. So isang concern lang natin, syempre malaki puno po siya. So medyo mahirap din po yung pag-implement ng mga production practices natin, lalong-lalo na po yung pag-spray, pagbabalot, at even po yung pag-harvest. Isang concern pa natin po sa sexually propagated is hindi po siya true to type. Okay? So alam naman natin na yung mangga natin po ay cross-pollinated. Okay?
So, kumbaga yung affected na po yung quality ng mangga na yan pag yung buto ay kinuha mo doon sa kanyang kung yung buto, yun po yung itinanim natin mula doon sa mother plants. So kung masarap yung lasa ng mangga mo pagkain mo, so you cannot be assured o hindi ka po ma-assure na pag tinanim mo yan ay ganyan din po yung kalalabasan. So di po kagaya ng asexually propagated seedlings. So magandang gawin natin po dito sa buto is gawin natin siyang as rootstock o yung base seedlings na ginagamit po natin sa asexual propagation o sa paggagraft ng mangga. Okay? So ito po, pwede natin siyang itanim, pero yung piliin po natin yung magandang uri or magandang klase. So pwede natin po yan ma-check. So isang paraan po is ilublog natin sa tubig. So pag pumailalim po siya sa tubig, so ibig sabihin po nun is medyo mabigat siya. So mas malaki po yung chance na viable yung seedlings o tutubo po siya o yung buto. Pag lumutang po siya, so ibig sabihin ay baka may damage doon sa loob, mayroong mga hollow na parts kaya siya lumulutang. So hindi po siyang magandang gawing rootstock o malamang mababa po yung possibility na tutubo siya as seedling. So para po mas madali po yung pagtutubo ng butong ito, yung ginagawa po natin ay dinidihas natin yan. Okay? So, ito po yung seeds, dinidihas po natin. Ibig sabihin, tinatanggal po natin yung kanyang external parts, itong matigas na bahagi o yung kanyang husk. Sir Rod, So, gamit po. camera Sir Rod para makita ng ating mga manonood. Sige po. Yan. Ayan, nakikita na po ba? Yes sir, apo. So, gamit yung pruning shear. Natin, i-define po natin yung dulo o alit yan. Okay. Pag ito po yung seeds natin o yung buto natin, okay, mayroon po siyang pinakadulo niya. O, pinakapuno, ito naman yung pinakadulo. Okay. So, kung hawakan po natin yan, yung pinakadulo, masyadong manipis po yan. So, wala doon yung pinaka laman o pinaka seeds niya. So, pwede, doon tayo po hihiwa po na yun. Okay, ganito. Ganito. Yan. Dahanin lang natin para po hindi po masira yung seed sa loob. Okay. Kung sa karabaw po na seeds o buto, so madali lang po gawin to. Pero pag mango na seeds, nako, kailangan mo talaga skills kasi matigas po yon. So kailangan talaga dahan-dahanin mo. Okay? So ito yung sa loob o yung seeds na mangga na natanggalan na natin ng husk. Kasi po, pag ito yung itinanim natin, it would take time. Minsan naabot yan ng isang buwan. Pero pag ganito po, so 10 to 14 days, isang 2 linggo, ay tutubo na po ito. So pag nakatanggal na po tayo ng mga ganito, so pwede na natin siyang itanim sa ating kung mayroon tayong seed boxes o gumawa tayo ng seed box, kung malaking nursery ka, seedling chamber na. Ngayon kung gusto mo nasa backyard ka lang, pwede po tayong gumawa ng plot. Doon lang sa likod ng bahay natin. Okay? So importante po na yung ating pagtaniman nito, yung ating seedling chamber o yung plot po natin, yung lupa po natin doon ay may halong compost, may halong sand, para po hindi masyadong matigas yung lupa. O kung mayroon tayong available dyan na mga rice hull o kaya po ay sawdust, so pwede po nating i-mix yon sa ating garden soil. Okay? So itanim po natin ito ng paganito. Ayan. So yung part po na ito, yun po itong ibabaon natin sa lupa. Po. Yan. Para po pag lumabas yung ugat niya, diretso sa lupa. Kasi minsan yung iba ganito, so dito una lumalabas yung ugat, so umiikot pa. Yan. Yon, so pag ganyan po, yan. Okay, para diretso yung ugat o yung roots niya sa lupa. Yan.
Okay, so nakikita nyo po, yan. So, syempre, pag tinanim na natin po yun sa lupa, kailangan din natin alagaan. So, kailangan din niyang lagyan ng tubig. So, magwa-watering din po tayo, lalong-lalo na po during dry period. Yan, so maghintay-hintay lang tayo, tutubo na yun yan. O yung iba po, yung mga malaking nursery, diretso na sa pots para hindi na sila po mag-re-repot. Pero kung gumamit po tayo ng seedling chamber o di po kaya ay seed box, so pag tumubo na po siya, lumabas ng at least 3 or 4 na dahon, ililipat na po natin siya sa ating mga plastic pots. So yung lupa po doon sa ating plastic pots ay ganoon din po. Dapat mayroon tayong bahagi ng sand, mayroong compost, at saka yung mga rice hull kaya o sawdust. Okay, so 1:1:1 lang po yung ating proportion dyan. Okay. So after 6 to 9 months, so ganito na po siya. Yan, kung makikita po ninyo. So ito po, karabaw ito na seedling. So ito na po yung ating magiging rootstock. Kung nakikita nyo po, maganda na yung kanyang laki ng kanyang stem. So about pencil size. So pwedeng na po natin siyang i-propagate asexually through grafting. Okay po. So mayroon po tayong katanungan doon sa pag-prepare ng ating mga rootstocks. Tuloy-tuloy lang po tayo. Sige sir, tuloy-tuloy lang. Wala pa naman pong Sige. magtanong. Continuous lang po tayo sir. So sa ating pong grafting or asexual propagation ng ating mangga, by the way po, yung asexual propagation po, ito yung gumagamit tayo ng ibang bahagi po ng tanim, gaya ng kanyang dahon, ng sanga, o iba pang bahagi na pwede nating pangdugtong. O in short po, yung iba tawag talaga nila dito is cloning. So ano naman po yung advantages at saka disadvantages ng asexually propagated seedlings. So una po, dahil po dinugtungan natin siya ng sanga or ng sayon galing po dun sa matured na mangga or mother tree, it would konting panahon lang po mamumunga na siya, 2 to 3 years, pero nire-recommend natin at least 3 to 5 years para po gumanda na yung canopy niya muna, so lalong-lalo na po pag ang lupa natin is hindi siya ganon katabaan. Yon. Then dahil nga po grafted siya, so yung puno po niya is hindi masyadong kalakihan. So madali pong i-manage, lalo na yung pag-spray, pag-bagging, even po yung pag-harvest. Then prototype po siya. Kasi nga kinuha natin doon sa mother tree na maganda na yung quality. Yung mother tree po na nire-recommend natin is yung mga NSIC registered na mga mother trees. Yun po. Para po assure tayo na maganda yung quality. At saka yung mga characteristics. Yes po? So kung sila meron na silang ganyan, ganyan na kalaki, meron na silang yung registered varieties na mango at nakapagtanim na. Ipasuhan dati na kunwari, meron na sila nabili. After 5 years, mo mabubunga na yung mangga. Opo. Ngayon, kung sakaling yung gusto mag-plantation naman ngayon ng mangga, paano naman yung management, yung mga, kunwari gusto ko na magpabunga ng mangga, paano yung mga management naman doon sa pagpapabunga ng mangga? Okay. So, Ron, tingnan natin yung mga tanong para mas mabilis tayong dahil medyo kinapos tayo sa oras, pero babalikan namin ng isa pang episode dito sa mga parang din ito kasi maraming concern dito sa atin na yung marami pong nagkakamali. Unang-una dito po sa halo ng chemical at ano ba yung meron ba daw organic na pang-imbos ng flowering at kung chemical naman ano yung proportion na tama. Yan yung palaging tanong na hinihintay ng ating mga tagapakinig. Lalo na po sa kondisyon ng Luzon, Visayas at Mindanao. Iba-iba po kasi yung klima, iba-iba yung timing. Sige, Sir Rod, pasadahan nyo na po. Ay sige po. So punta po na tayo doon sa katanungan, Opo. So kung yung mangga naman po natin is ready na po sa
pamumulaklak or sa flower induction. So unang-una po natitingnan muna natin is yung kanyang dahon. So make sure na 6 to 8 months old o birding na po yung dahon. Tingnan po ninyo yung pinakadulo ng sanga. Ito po ba ay nagpo-protrude? Pag sinabi po natin protruding, kagaya po nito, yan po, yung pinakadulo po niya. Okay? So hindi po siya flat, hindi po siya sunken, pero nagpo-protrude. So yung dahon, kailangan po natin, yung iba po, yung technique dyan is yung pinakrample, yan, pag maganda yung sound, yan. So indication po yon na mature na yung ating dahon. Pero minsan din po, mature na yung dahon pero hindi pala nag-flash kasi for example, nag-spray siya the previous year, namulaklak, namunga, pero hindi lumabas yung bagong dahon o yung flash. So yung dahon, berding-berde na rin, pero yung kanyang pinakadulo ng sanga o yung kanyang, ito po, hindi po napuputrude, either flat po siya or sunken. So we discourage na huwag mo nang spray ng pamumulaklak yung ng para sa pamumulaklak yung kanyang mangga. Mas maganda po na lumabas muna yung bagong dahon, tapos magbilang po tayo ng 6 to 8 months o i-allow natin na mag-mature yung dahon bago po tayo mag-spray ng para doon sa pamumulaklak. Sa ngayon po, wala pa po tayong na-develop na mga organic flower inducer. Although yung iba nating mga magmamangga ay nag-try to experiment, pero wala pa po so far. Yung common pa rin na ginagamit natin po is potassium nitrate. Okay? Kaya nga lang po, nire-regulate yan ng ating Philippine National Police. The other one, which is readily available sa market po, is yung calcium nitrate or tinatawag natin po na Tropicot. So available yan sa ating mga agricultural store. So yung rate of application po niyan ay depende po sa panahon. So as mentioned nga po kanina ni Tolitz, iba't iba yung panahon. So during on-season production, ito yung sinasabi natin na papunta na talaga sa tag-init. So yung nire-recommend po natin dyan is 1.5 to 2.5% or 2%. Pwede na rin kung masyadong mainit yung panahon. So pag sinabi natin 1.5 to 2, so for example po, mayroon tayong isang, hello po? Pakialam mo muna yung 2.5%. Ano ba yung 2.5%, 1.5%? Kasi baka hindi naintindihan ng mga viewers natin. Ano ba yung 1.5%? Sige po, opo. Layman's terms kasi yun Sa paghalo Opo. Paano sa graph, parang gano'n. Opo. So, ibig sabihin po, pag sinabi natin 1.5%, sa 100 liters, 100 litrong tubig, so maghahalo po tayo ng 1.5 kilo. 1.5 kilo ng Tropicot. Sa isang drum, sir. Kung isang drum, yung isang drum po is 200 liters yan. Or 200 litrong tubig yung isang drum. So gawin natin 3 kilo. Okay, sir. 3 kilo, yun po kung 1.5%. Pero kung 2%, so magiging 4 na kilo yan. 4 kilo ng calcium nitrate or Tropicot sa 1 drum na tubig. During off-season, kung yung area po ninyo is medyo gaya nito mga mangram, 4.5%. Okay? Then mahalaga din po yung timing ng pag-i-induce ng ating mangga. So karamihan naman po sa atin ay mayroong mga Android phone o kaya mayroong smartphone. Kung mayroon po kayong application dyan ng weather, i-try nyo po yung forecast ng weather for the next 5 days or the next 1 week. Yan. Pag maganda po yung panahon, yun, pwede na yun. Pwede na kayo makapag-prepare for your flower induction. Pero pag mayroong forecast dyan na may possibility na uulan, lalong-lalo na po pag mayroong 3 consecutive days na may uulan, so malaki po yung chance nun na mayroong ambon or ulan. So pwede nyo pong i-delay muna. Okay? So isa po yun sa mga pinakamalaga po na mamonitor natin yung weather condition.
So ngayon po, pag okay naman yung condition, lalong-lalo na po yung panahon, okay, ready na po yung mga materials natin na pang-spray, yung ating mga flower inducer, okay. So pwede na tayong mag-spray, pero kailangan po yung ating gagamitin, I think karamihan naman yung ginagamit ngayon is power sprayer. Ano po? So i-adjust natin yung ating nozzle ng power sprayer into fine mist or pino po. Okay? Dapat pino. So tapos instruct natin yung ating tagapag-spray. Okay, dapat po mayroon din po siyang mga protective equipment. Okay, mayroon siyang long sleeve, mayroon siyang goggles, mayroon siyang mask, mayroon siyang sombrero. Ano po? Para po maprotektahan din yung kanyang sarili. Then, sa pag-i-spray po, dapat naka-fine mist po siya. Maganda po pag-spray tayo, lumabas na si haring araw. Okay? O mayroon ng sunlight. Then make sure na dry na yung dahon ng ating mangga bago tayo mag-spray. Okay? Kasi yung iba, umaga, nandun na sa ilalim ng kanilang mangga, medyo basa pa yung ground, basa pa yung dahon ng mangga nila, nag-spray na ng pamulaklak or ng flower inducer. So maganda po na dry yung dahon, dry yung ground, at nandyan na yung sunlight o yung haring araw natin nandyan na, lumabas na bago tayo nag-spray ng flower inducer. Okay? Then, basain po natin yung buong canopy ng mangga. Mahalaga din po na mabasa natin yung ilalim ng dahon ng ating mangga. O yung ilalim pa, dito po, yung sa ilalim, yung na portion ng ating mangga. Bakit po? So karamihan po ng ating mga stomates o yung mga stomata natin ay nandiyan. Okay? So alam naman natin, yan po yung entry ng ating mga nutrients din or ng mga moisture. So maganda nabasain din natin yung ilalim ng ating dahon ng mangga sa pag-i-spray. Then make sure na basang-basa talaga yung buong canopy ng ating mangga. So yung nagsisimula na pong tumulo yung in-spray natin sa dahon. Okay? Then yung iba po nagpa-practice ng dressing, yung tinatawag 2 to 3 days after spraying, nag-spray ulit sila ng flower inducer doon sa mangga na nagpag-sprayan nila, pero yung rate of application naman is kalahati na nung una. Kung nag-spray sila at the rate na 4 na kilo sa 1 gram ng tubig, sa pangalawang spray po o doon sa dressing ay 2 kilo na lang yung kombinasyon po ng Tropicot doon sa tubig. Okay. Pero bakit nila ginagawa yung second application na yun, sir? Yon. So magandang tanong yung Tolets. So, yun po, to assure na magiging uniform yung paglabas ng bulaklak. Kasi po minsan, yung maturity naman ng dahon natin minsan ay hindi pantay-pantayan. Okay? So, to make sure na maganda po yung response ng puno natin at sabay-sabay yung paglabas ng bulaklak, ayun, nagde-dressing sila. Based kasi po sa experience minsan pag isang application lang, mayroong mga bulaklak na naunang lumabas, yung iba ay nahuli. Lalong-lalo na po during off-season o malamig yung panahon. Pero kung on-season naman, okay lang kahit isang spraying lang yan, kahit walang dressing. Yung iba din naman nag-dressing, lalong-lalo na po, for example po sa araw ay nag-spray sila, din kagabihan medyo makulimlim yung panahon, umambon, yon inuulit din po yon. Or nagde-dressing din po sila. Sir, may effect ba yung sobrang concentration sa induction ng flowering? Halimbawa, sinobra natin yung formulation na suggested ng ating pong ahensya, maaari ba ito maka-apekto sa induction ng flowering? Yung flower inducer naman po natin is fertilizer po yun eh. Okay? So, mayroon doon component na calcium, nitrogen, at iba pang mga nutrients. Okay?
So, isang epekto po siguro nun, syempre, in terms of economics, syempre magiging mahal yung ah, magiging kalalabasan na presyo pag masyadong matapang. At pag masyadong matapang din po, eh, masyado naman nating pino-force ano po, yung ating mangga na namumulaklak talaga. Okay? Yung maganda kasi na dapat natin i-consider talaga is handang-handa or condition yung mangga natin bago natin siya i-spray. Kasi yung iba, medyo alanganin pa yung dahon, so lalakasan na lang yung concentration ng kanilang pang-spray. Okay? Hindi naman po siya kagandahan pag ganon. Kasi yun po kasi ang pinapractice ng iba kasi nagmamadali siya. Alam niyo naman yung gusto nila kumita kaagad. So yung mahalaga na alam talaga natin yung requirement bago natin i-spray. Meron pa isang katanungan dito. For example, yung mangga ay nag-ali na, kasi nag-induce na tayo. Pwede ba ulit daw isprayan 2 crops fruiting season ba? Sa isang taon, pwede ba daw ba yun? Yung multiple production in a year. Yes, sir. Apo. Yes, sir. Ano yung advantage and disadvantages yan? Kasi maraming, kasi alam mo naman dito sa Luzon, yung mga pagmamangka, yung nakukontrata, gusto nila kasi, kunwari, kung sa fruiting season ay hindi sila kumita, parang Opo. gusto isprayan ulit. Pwede ba yun? Kasi marami nagtatanong dito sa amin, medyo shutag kami sumagot kung pwede o hindi. Kaya andito na rin lang. Kaya bang expert ka kasi sa amin, so ano pwede ba daw na maging 2 times na pabuhay ng mangga per year? Yung iba po ay talagang nagpa-practice ng ganyan, ano. Pero kung ako po yung tatatangin ninyo, kung gusto po natin talaga na ma-maximize yung production ng mangga natin at hindi po siya masyadong ma-abuse, ay isang isang spraying lang po tayo sa isang taon. Yung iba po kasi yung ginagawa nila, for example, yung the whole tree, yung unang spray nila is parang kabilang portion lang ng tree yung namulaklak o namunga. Kaya pag harvest ay nag-i-spray sila ulit. Para daw, lalo na so yung mga mango contractor natin. So masyado na nating inaabuso yung ating mangga. So kailangan din niya po ng pahinga para naman makapag-regain naman po siya ng kanyang vigor tsaka ng health for the next production season. Kung ako po yung tatanungin, hindi ko po i-recommend yan. Okay? Kasi parang masyado na nating inaabuso yung ating mangga. So kailangan din natin pong alagaan yung mangga natin for a sustainable production. Yes, sir. Yung ating tinatawag na good agricultural practices. Yes po. Isa nga doon yung concern is yung cocktailing. Naglalagay na po sila ng fungicide at itong tinatawag na insecticide mix ng ating tinatawag na calcium nitrate. Tama ba yung ginagawa nilang proseso o dapat ba ito ay meron pang interval sa pag-a-apply? Ang ginagawa po nila, sabay-sabay na yun. Dinalagay sa drum and pag-indose, nandun na si fungicide, nandun na rin po si insecticide. Opo. So, meron talaga pong iba na nagpa-practice ng ganyan. Ano po? So, kaya nga po mahalaga talaga yung monitoring. Okay? So, bago po tayo mag-induce ng mangga natin, titingnan po muna natin kung mataas ba talaga yung population ng isang lugar bago mag-spray ng parang pang-pamulaklak or yung flower inducer. Kasi po kung wala namang problema doon sa peste, so additional cost din po doon. Yun po, yung magdadagdag pa sila ng insecticide doon pa lang sa flower inducer. Okay? So mahalaga po yung tinatawag natin na monitoring. Kung ako po yung tatanungin, hindi po magandang practice na yung ganon. So maganda po pag during the stage pa lang po ng flower induction, ay flower inducer lang muna. Pero during naman po doon sa flower management, lalong-lalo na po sa insect pest and disease control, Yes, sir. titingnan po natin yung label ng ating mga chemicals. Kasi mayroong sa label po na yung nakasulat doon kung pwede po siyang i-mix with other pesticides or fungicide, for example, or yung foliar. Yung foliar po, walang problema. Pwede natin po ihalo yan sa ating mga insecticide. Okay? Kasi minsan naman po, naghahalo sila, the same active ingredient, iba't iba lang yung brand. So, we don't recommend that. Kasi pareho lang naman yung active ingredient, yung brand yung nagkaiba.
Okay? Then mayroon din pong mga pesticides na talagang hindi siya nire-recommend to be mixed with other pesticides. So mahalaga po na basahin natin yung label. Okay. Kasi Rod, naging practice kasi dito sa Luzon, mostly dito sa Pangasinan, siguro nga, kaya marami ng peste doon sa Pangasinan at saka sa Norte. Kung naalala mo na pinapunta si Sir Yondrik sa Ilocos nung pinapunta tayo sa Ilocos, gawa ng problema sa sisig fly. Kasi Opo. naging practice kasi diyan sa Ilocos, at diyan sa Norte, sabi na lang, wag natin magbanggit. Sa Norte, yung nga, naging practice kasi nila na 2 times a year silang nag-spray ng Yun. maka. Opo. Tapos yung sinasabi nga nito, nagka-capsule sila ng mga gamot na ginagamit. Isa pa rin po. Nagiging effective na yata, nagiging immune yung mga resistant na yung mga sakit. Yung mga yan, kung alam mo problema sa Tama po. So, ang nagiging update po natin dyan sa season fly sa ngayon. So, para natin ngayon i-control. Kasi dyan na nagiging problema na natin. Yung nandun tayo, season fly na yan eh. Dahil sa punto na po, alam niyo naman po yung bayan ni Manny Pacquiao, isa rin yung pinakamalaking producer. Hindi dali na problema yan. Ang sisidlay. Dito sa Luzon naman, yan po ang isa sa pinakamalaking very important pest, destructive pest at pagdating po sa mangga. Meron na po ba Opo. tayong So talagang problema nga po yung seaweed fly sa ngayon, ano. So hindi lamang diyan sa inyo sa Luzon, but even po dito sa amin sa Guimaras. Okay? So sabi nyo nga po, tuloy-tuloy yung production. So walang kumbaga po yung availability ng food para doon naman sa seaweed fly o pag kanyang reproduction po ng insekto na yan is available yung host all throughout the year po, kaya nga po nagkakaproblema at lalong-lalo na po yung cocktailing dyan ng pesticides. Alam naman po natin na pag nag-spray tayo ng insecticide to control yung insect pest, hindi naman po talaga 100% mauubos mo yan. Kung ngayon nag-cocktail ka na, nag-mix ka na, nakapag-develop na sila ng resistance. Kaya kahit na anong spray mo minsan, medyo resistant na sila. Okay? So isa po sa ginagawa namin, i-share lang namin yung aming mga practices dito na para na ma-minimize yung damage po ng seed fly sa ating mga mangga dito is yung tinatawag po namin ng early bagging. Okay? So nagpa-practice po kami ng early bagging. Minsan po gabutil pa lang ng mais yung mangga natin, nagbabag na tayo. So gumagawa na lang tayo ng rebagging pag medyo malalaki na yung mangga para po ma-protect siya against sa seed fly. Kaya nga rin po nire-recommend natin na one production per year lang po sa isang puno para naman makapag-rest yung puno, at least maano po natin ma-cut off natin yung cycle o yung tuloy-tuloy po na pagpaparami o pagdami ng mga seed fly sa ating mga kamanggahan. Okay? So early bagging po, isa po yan sa mga ginagawa natin. So pruning din mahalaga din po para po na yung exposure ng init tsaka yung sirkulasyon po ng hangin doon po sa loob ng canopy ng mangga ay makapag-penetrate. Okay? Kasi nga po gustong-gusto talaga ng seed fly natin pag yung loob ng mangga natin medyo overcrowded tsaka malamig. So kailangan i-expose po natin yung canopy ng mangga natin, lalo na po sa yung looban po niya sa init ng araw. Okay? Then field sanitation. Okay, so minsan po yung nakagawian natin, spray lang tayo ng spray, pero yung mga nalalaglag na bunga, lalong-lalo na po yung naitlogan na ng seed fly, nandun pa pala yung mga itlog niya o kanyang mga uod. So we need to collect them para naman po yung next generation makontrol natin. We need to collect them and dispose them properly. Sir Rod, salamat sa napakaraming impormasyon na nabigay. Siguro ito yung una pa lang na paltaktakan natin. Sa susunod na episode natin, wala itong nakapila na tanong kasi dito Isipin niyo po yung rejuvenation. Okay, sige po. Unang-una kasi, control ng flowering. Kunwari, bulaklak na ganyan, inulan, ano mga dapat natin gawin? Kasi ito, maraming tanong dito.
kulang naman yung oras natin. So, pwede pa sa susunod na episode natin, yun ang magiging topic natin. Sige po, Kuya Noli. So, bigyan nyo lang po kami ng ahead kung ano po yung topic na gusto ng ating mga magmamangga na kailangan natin i-discuss. So, nagsimula lang kami kasi sa propagation kasi akala namin we will be starting from mula doon sa propagation hanggang sa establishment. Pero mas maganda nga po kung ano talaga yung pinaka-current concern nila, yun po yung ating i-discuss. Yes, sir. Hindi naman very formal yung ating magiging talakayan kasi ito talaga parang kwentuhan lang ng in a formal level na kung ano yung ating pong mapasok na mga equally yung mga gusto itanong nila, yun pa rin ang ating concern. Kaya sa susunod, sir, gusto namin matalakay din natin dahil sa Luzon yung sinasabi nyo nga na century old na yan ay meron pa ba ng forever sa mangga. Sige po, magandang topic po yan. Si Sir Ron ang gumawa ng forever na mangga dahil pwede pala natin itong i-rejuvenate at mamunga ng pareho po nung kaganda nung nauna siya. May mga technology na pwede na tayong i-apply. So yung ating cultural management, yung sinasabi ni Sir na flowering into post-harvest handling, yung ating pong organic production, kita po namin na pwede palang magkaroon ng cultural management organic method sa mangga, basta hindi lang natin pwede siyang i-organic yung pag-i-spread, sir. Yung technology na develop ng Guimaras, napakarami yan, sir. Meron silang sa fruit fly na kapag ka nag-mate yung isa at dumikit dun sa isa, continuous nang mamamatay yung mga fruit fly. So excited po kami, Sir Rod. Napakaganda. Yung background niya ni Sir Rod, totoo yan, Sir Noli. Hindi yan ano ba yung ginagamit ni Sir Diego na mga yan, napakaganda ng background niyo, sir. Napakarami. Nursery po ito kasi akala ko plant propagation. So nasa nursery po tayo. Kung nakapagpadala ka sa amin ng mangga, yun sana, magandang background din sa product namin. Sige, next time. Congrats kay Sir Yonre at sana makausap din natin lahat ng mga taga-Guimaras. Magtatagal pa pala tayo, sir, sa island ng Guimaras. So, Sir Diego, yung ating mga question, ibato na natin ng fast talk. Ito na po yung mga fast talk lang tayo, sir. Yung mga common na question ng ating pong mga manonood yan. Para mabigyan naman ng may gusto ka bang batiin, Sir Rod? Yung mga kakilala mo dito sa Manila o dyan. Sige po, binabati ko po kayo lahat dyan sa Central Office. Magandang umaga po. At yung mga staff din po dito sa BPI Guimaras. Magandang umaga po. Matagal ng artista si Ron. Alala mo doon sa doon sa TV, doon sa airport. Siya yung ini-interview yata, siya yung nagpapaliwanag tungkol doon sa possible mama. Di ba ikaw yun, Rod? Yung alin po? Airport. Doon sa Ikaw po pag ikaw po ay pupunta sa ibang lugar, nakikita natin yung pinalalabas palagi sa airport yung information about the quarantine, yung mga post entry, yung mga bawal at hindi bawal. Nandun po kayo, napapanood kayo namin. Palagi. Pero may any last saglit lang, sir, yung mga questions, Sir Diego, may mga question ba tayo dyan? Dito daw, Sir Noli, sa central availability ng planting material. Meron naman tayo ability na kaya lang limited nga lang yung supply natin. Kunti lang. Saan po, Sir Rod, daw yung accredited nursery natin? Ilan pa daw po ang meron pa po ba sa Guimaras or Panay Island na accredited ay nursery? Dito po sa Guimaras, kailangan lang po natin i-reaccredit yung mga nursery operators natin. Medyo natagalan nga lang po gawa ng pandemya. Sa Luzon, Sir Noli, ating accredited na sa Batangas. Sa Pangasinan, basta dito sa Region 4A at saka Region 2 and Region 3. Sila pwede po pumunta para sa plant. Sa Manila po, pwede kayo makabilang sayon. We have a mother plant of Guimaras. Pero yung amin pong mga seedling na grafted ay meron pa rin. Pwede by request, pero bawal pa po kasi kami magpapasok. So, wala naman pong masyadong katanungan, Sir Rod. And kung
Meron Ano, kasi siguro mga ano eh. Isang oras lang kasi kaya medyo nabitin yung topic kasi. Marami kasi nung unang-una kasi episode natin yan, nung nasabi namin, marami kasi concern sa, alam mo na, panahon ngayon ang pagpapabunga ng mangga. Opo. So, gusto nilang malaman. So, nag-meeting tayo kasi, nag-upisa pa lang tayo sa induction. So, baka little part of that, no, kung paano na magmamanage yun. Yun ang gusto nila. Ano, So, maraming salamat, Sir Rod, at yan po sa ating pong mga so next week daw po, anniversary ng BPI, wala daw balitaktakan. Mag-e-airy po kami ng mga activities natin. Tawag ito sa ating pong anniversary. So, Sir Noli. yun lang, binagbati si Sir Andres sa buong staff ng Guimaras. Sa yung aking kaibigan, si Alvin Billones, yan, lagi hiningihan ko ng sayo ng mangga. Nag-assist ba? Saan si ano? Ma'am, pakita naman kayo. Nasaan siya? Kumusta po yung ating black pepper Pakita dyan? mo naman siya. Oh, yung black pepper namin, marami na kaming stock ngayon. Yan, ito pa po yung sana pwede nating pag-usapan, Sir Noli. Yung, Yun, sasanod na tayo. alam ko dati merong plantation ng black pepper dyan sa Guimaras. So, sa lahat po ng bumubuo, lalo na po kay Sir Yon, ng BPI Guimaras, at sa ating po mga expert, lalo na kay Sir Rod, kami po ay nagpapasalamat in behalf pa rin po sa ating director, George Y. Colasti, ang aming dalawang assistant director, si Sir Glenn at si Sir Yago. Sa Tatlo na. tatlo. Oh, dadagdagan na raw ni Sir Noli. Gusto mo ba, Sir? Si Sir Andy. Alimanya, tatlo Alimanya. Gagawin na nga natin 4. Isasama na natin si Boss Noli Garcia. Kay Ma'am Lai, ang aming Floor director. director at yung mga staff ng itong information, si Hans, si Bea, at saka yung iba, palagi kong nalilimutan. Si Mamerian. Si Mamela Guerrero, ang aming head ng Crop Research and Production Division. So sa ating pong lahat ng nanood at nakinig ng balitaktak na ito at sa Pakita yung isunod na episode. abangan nyo po yung aming susunod na episode, medyo mahaba-haba pa ito. At sa ating pong lahat ng mga mango grower at yung ating pong mga kamangga. Ito pa rin po ang inyo pong nag-iisang balitaktakan sa kawalihan. At kami po ay nag-iiwan ng isang bye-bye. Bye-bye, Thank you, Sir Sir Rod. Rod. Thank you po. Thank you. at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda.